Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa munting channel natin. Ako nga pala si Ibalita Bay mga kababayan. Ito mga kababayan, pag-usapan po natin itong pahayag ni Attorney Larry Gadon mga kababayan. Ito po si Attorney Larry Gadon ay hinamon po ito si Vice President Sara Duterte. Naku po. Alam niyo po, Vice President Sara Duterte, itong hamon ni Larry Gadon, advisor na si Larry Gadon ay hindi din na siya kasi attorney. Pero para sa akin, attorney pa rin siya dahil siya po ay magaling para sa akin. Alam niyo po, Vice President, mukhang kailangan niyo po ito palagan. Itong si Attorney Larry Gadon na sa kanyang hamon para mapatunayan na karapat-dapat ka nga bilang magiging presidente kung gusto mo man maging presidente. Dahil ayon dito kay Attorney Larry Gadon mga babayan, babasahin ko lang itong article na ito mga babayan. Sabi niya dito, BP Sara, huwag kang matakot. Walang notes, walang babasahin, walang magtuturo, walang magkukots. Sabi ni Larry Gadon sa'yo. Sabi kasi niya mga babayan nito, Sara Duterte sa isang ayon kay Larry Gadon, hinamon niya si BP Sara Duterte sa isang live discussion. Live, ibig sabihin na live stream mga babayan. Sa television ukol sa mga isyong panlipunan. Ang itim video ni BP Inday Sara ay nagpapatunay lamang na wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari sa gobyerno. At wala rin siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating bansa dahil kasi blanco ang kanyang mga sinasabi, puro negatibo. Hindi niya nakikita yung lahat ng mga accomplishment ng gobyerno at yan ay katakataka sapagkat bilang vice presidente, siya ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Tama ito mga babayan. Putulin muna natin. Tama po ito si Atty. Larry Gadon mga babayan. Kung matatandaan po natin, si Amy Marcos at saka si Sara Duterte ay ayon dito kay Amy Marcos, mas pinili ni Sara Duterte ang kulay itim na suot nila mga babayan dahil simbolo raw yan ng kadiliman ng ating bansa. Yan ang pahayag ni BP Sara mga babayan o Amy Marcos. Diba? Yan daw ay simbolo ng kadiliman ng bansa natin, kawalan ng trabaho, taas ng mga bilihin, kung ano-ano pa mga kababayan. Diba? Kaya itim daw mga babayan. Ngayon, nakarating dito kay Atty. Larry Gadon itong pahayag ni Vice President Sara. Kaya hinahamon po siya. Tama ito si Atty. Larry Gadon. Ngayon, Vice President, kung talagang ikaw ay karapat-dapat, sabi ng mga DDS na maging pangulo ng bansang ito, palagan mo ito. Palagan mo siya. Para malaman mo kung talaga bang madilim na ang ating bayan yun. Katulad ng sinasabi mo. Di ba? Kasi ako, ordinaryong tao lang, alam ko na bumaba yung mga bilihin sa bansang ito. Di ba? Alam ko rin na nagkaroon ng trabaho yung mga bagong graduate. Meron akong kilala dyan na hanggang ngayon ay nagtatrabaho na po mga babae. Kagagraduate lang ng nakarang taon. Di ba? Tapos, kamakailan lang bumaba ang mga presyo ng bilihin ng langis, gasolina sa Pilipinas. Halos sa 4 na piso mga babayan binaba. At hanggang ngayon nananatili yan mga babayan. Simula nung 15 pa. Yung bigas makikita po natin bumaba sa mga pamilihan. Walang masyadong patayan sa bansa natin. Hindi katulad nung panahon ni former President Duterte na kaliwat kanan yung mga patayan. Barilan doon, di ba? Binabaril sa ulo, di ba? Kung ano-ano pa mga kababayan. Bakit yata tila hindi nakikita ni Vice President Sara yan
sa kabila ng kanyang pagiging Vice President ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Diyan po ako nagtataka mga babayan. Hindi lang ako. Pati na pala itong mga nasa gobyerno na to ay nagtataka na rin dito kay Vice President Sara. Baka naman kasi talaga Vice President Sara, totoo ang sinasabi dito ni Atty. Larry Gadon, na wala ka talaga alam. Diba? Baka naman kasi yan ang pagkakaalam mo na wala kang alam. Di mga kababayan, walang ano dito, walang personalan dito, Vice President. Ito ay opinion lang ng isang ordinaryong tao, ma'am. Tuloy natin. Ano ba sinasabi dito ni Atty. Larry Gadon, mga kababayan? Dahil kasi blanco ang kanyang mga sinasabi, puro negatibo, hindi niya nakikita yung lahat ng mga accomplishment ng gobyerno. Tama. At yan ay katakataka sapagkat bilang Vice Presidente siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan, ay dapat ay alam niya ang mga nangyayari sa ating bansa at ang ating mga ginagawa sa gobyerno, pero wala siyang alam. Sabi ni Larry Gadon yan, mga babayan, ha? Kaya niimbita ko siya sa isang usapan sa telebisyon. Hindi naman talaga debate, kundi gusto ko lang magkaroon kami ng paliwanagan. Tagdag pa ni Larry Gadon, mga babayan. Inimbitahan ni Larry Gadon si Sara Duterte sa isang usapang live sa isang telebisyon. Na mag-usap sila. Gaganapin alas 10 ng umaga sa April 23 o 24. O ano mga pitsang angkop sa kanya kung hindi siya available sa mga nabanggit na araw. Doon ay may mag-uusap at magpalitan kami ng kuro-kuro kung ano ang kanyang nasa isip, kung bakit niya sinasabi yung nasa itim video. At doon ay aking ipapaliwanag ang mga ginagawa ng gobyerno at ng administrasyon Pangulong Bongbong Marcos. Tama ito. Tama po itong sinasabi ni Atty. Larry Gadon. Para sa akin, lahat ng sinasabi dito ni Atty. Larry Gadon, mga babayan, ay may katotohanan. Halatang halata ng ginagawa ni Amy Marcos at saka ni Sara sa kanyang video na itim ay paninira. Paninira, sinabayan pa po nila ng Sorby Company na bumagsak ang trust rating ng ating Pangulo. Sabay-sabay po, mga babayan. Trinabaho nila ang Sorby Company, trinabaho nila yung video nila, trinabaho po nila ang lahat ng mga nasa talagang dahil nga eleksyon, mga kababayan eh. Talagang pag-eleksyon talaga talamak ang pira ngayon. Huwag na tayo magtaka dyan, mga babayan. Ganyan po talaga ang kalakaran kapag eleksyon. Sinasabayan po yan. Balita ko nga dyan eh. Trilyon ang itinutulong ngayon ng China dito kay Vice President Sara. Di umano. Trilyon, ha? Trilyon ang itinutulong ng China dito para lang magtagumpay itong si Vice President Sara, mga kababayan. Di umano yan. Ang nakakatakot dyan, halimbawa lang kung totoo yan, tapos manalo si Vice President Sara, patay na ang Pilipinas. Aapihin na tayo niyan, gagawin na tayo niyan na katulad ng China. Hindi nyo ba nakikita yung China ngayon? Bagsak na ang ekonomiya ng China ngayon, mga babayan. Sa Beijing, sa isang bayan pa ng China, ay talagang wala na, nagrarally na, kaliwat kanan na po yung mga rally na ginagawa nila. Diba? Dahil dito sa taripa na ginawa ng US sa kanila. Diba? Kaya naman itong China na to, nagbabaka sakali po dito, mga babayan, sa Pilipinas na makakuha ng isang
magandang pagkakataon kung sakasakaling manalo si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ha? Oh, balik tayo dito kay Atty. Larry Gadon. Dito mo makikita, Vice President Sara, kung gaano tatalino ang isang tao. Pero alam ko, hindi ka dito papalag. Hindi mo talaga kaya, Vice President. Sorry, pero nakikita ko po yon sa mga speech mo. Mayroon ka na nga kodigo, nagkakamali ka pa. Ha? Mayroon ka na nga kodigo, mayroon ka na nga binabasa dyan eh. Hindi ko alam kung dala ba yan ng pagiging Bisaya mo. Kasi alam ko naman yung mga Bisaya hirap na hirap talaga makapag salita ng diretsyo ng Tagalog, no? Hindi ko alam kung dala yan, pero alam ko naman na attorney ka, matagal ka na sa politika, bakit parang tila yata pagdating sa national, sorry pero napakahina mo. Diba? Tapos itong mga DDS na to, ang titigas na mukha para sabihin na karapat dapat ka maging presidente. Baka presidente ng asosasyon, pwede pa. Pero presidente ng Pilipinas, hindi pwede. Diba? Hindi ka nakikitaan ng mga tao na pwede ka maging pangulo. Diba? Kasi nga, pagdating sa mga national issue ay no comment ka. Pagdating sa confidential funds na kinakaharap mo ngayon, no comment ka pa rin. Diba? Kaya ang hirap paniwalaan na alam ko, kahit hinamon ka na ni Larry Gadon dyan, ayan, nakikita nyo naman yan, di ba? Kahit hinamon ka ni Larry Gadon, itong si Vice President Sara, alam ko hindi ito papalag. Hindi ito papalag. Isang, suntok sa buwan niyan kung papalag yan si BP Sara. Napaka-imposible po niyan, mga babayan, na papalag siya. Okay? Hintayin na lang natin. Malay mo, maawang may kapal, di ba? Matauhan si Sara at biglang pumalag. Diba? Antayin na natin, mga babayan. Okay? Okay, mga babayan, bago ka lang ba sa channel natin, subscribe ka na po at saka pakiclick ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga video. Siyempre, pakilike po ang video at pakishare na rin po. Salamat po sa inyong pag-suporta. Mabuhay po kayo and God bless.